Hi guys! Magandang araw! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindoreña, si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo mga katindera. So for today's video, ang topic natin is paano nga ba natin maiiwasan ang mga expired items dito sa ating sari-sari store. Especially tapos na ang mga holiday season kagaya ng Christmas at saka New Year. So, dito po sa aking sari-sari store, ang huli ko pang araw na namili ako is December 30, 2023, last year pa. Yun yung huli kong pamimili sa grocery. Then, nung 31 at saka nung January 1, ang mga dumating lang sa akin delivery is yung mga order ko ng alak. Yung mga kumbaga, nagkulang na ako, so nag-add ako ng order. Kasi yun naman yung malakas during that time. So, December 30 nga po yung huli nating pag-order ng ating mga groceries. And as of now, January 5, hindi pa ulit tayo namimili. Isa po yan sa strategy na ginagamit ko dito sa aking sari-sari store. So, dito po sa aking tindahan, hindi po agad-agad ako namimili after ng mga holiday season kagaya ng Christmas at New Year. Kasi po, isinasabay ko na rin yung pag-check ng mga expired items at saka gusto ko rin po, as much as possible, nafa-FIFO ko lahat ng aking paninda. Ang gusto ko, syempre, nag-hoard tayo ng napakadami before Christmas. So, tambak tayo ng mga items dito sa ating tindahan. So, gusto ko, ma-display ko muna siya lahat as much as possible bago ulit ako magdagdag ng mga items dito sa aking sari-sari store. Kasi syempre iniiwasan din natin yung, alam mo yon, yung hindi mo na makikita kung alin ba yung una at dapat i-dispose ka agad kasi malapit nang ma-expired. So ito yung tamang pagkakataon after New Year na ma-check natin yung mga expired items, makapaglinis-linis tayo, ma-display na yung mga dapat pang i-display, especially sa mga biskwit. Medyo tambak tayo ng biskwit, kailangan ma-display na lahat ng mga naka-bopper. And sa lahat naman ng items, sa mga kape, kumbaga marami tayong, kumbaga hindi na kaya nung sa sinasampayan natin, so nakatabi muna siya. So ngayon na nabawasan na yung mga nakabiti natin sa ating tindahan, ilalabas natin siya. So, yun po yung diskarte ko dito sa aking tindahan. Para nang sa ganun, naiiwasan natin yung mga near to expired items at hindi tayo nalulugi. Kasi aminin nyo, malaking lugi kapag meron tayong mga items na na-expired nang hindi natin masyadong na-check. And yun guys, kung itatanong nyo naman kung kailan ba dapat tayo mamili after New Year, ako po dito sa aking sari-sari store, most of the year, siguro mga after a week or more than a week ako before mamili. O aminin ko may mga kulang, pero hindi po agad talaga ako namimili kasi nga iniiwasan natin yung mag-bopper na. Kumbaga, magsunod-sunod na yung mga item, mga kahon mo dito sa tindahan, tapos hindi mo na monitor kung alin ba yung dapat at unang i-dispose. So, ako, as much as possible, after New Year, hindi po muna ako namimili. Siguro after a week or more than a week, pa ako bago mamili. Pero hindi po naiiwasan na, syempre, meron tayong mga na-out of stock na items. So, ang diskarte ko po dyan, sinusulat ko na siya sa isang papel. Para kapag meron na akong ito na yung time para mamili na ako, okay na siya. Hindi na ako mahihirapan pang ma-determine kung alin ba yung mga kulang na at wala na sa aking sari-sari store. Pero guys, in regards naman dun sa mga ahente na dumaraan dito sa ating sari-sari store, of course, nag-o-order po ako sa kanila. Especially kung yung product na yon or yung item na yon is out of stock na dito sa aking sari-sari store. Ang ginagayon ko lang, yung mga hindi ko pinamimili is yung mga bibilhin ko pa sa grocery. Kasi aminin natin or hindi, maraming mga items na hindi naman lahat nakukuha natin sa ahente or dun sa mga supplier na dumadaan sa ating sari-sari store. Most of our items is sa grocery or sa palengke pa natin makukuha. Kumbaga, hindi lahat yan nakukuha natin sa mga dumadaan na mga ahente o supplier or yung mga deliveries. Minsan, halimbawa, meron kang specific grocery na doon ka mag-order pero hindi lahat available sa kanya. So, minsan, kailangan talaga nating mag-ikot sa iba't ibang grocery or iba't ibang supplier para makuha lang natin ang specific items na hinahanap dito sa ating sari-sari store.
And isa pa guys, isa rin sa main reason kaya hindi rin ako agad namimili after New Year is aminin nyo, after New Year, parang walang masyadong bumibili. Parang walang masyadong pera ang mga tao. Parang after nung holiday season na puro alak yung binibili nila, laylo naman sila sa pagbili ng mga alak ngayon. So yun din yung iniiwasan natin. Kumbaga, syempre dahil parang walang pera ang tao pagdating ng after New Year, so kontrolado din tayo sa ating mga products sa ating sari-sari store. Isa pa guys, isa rin sa kinukonsider ko kaya hindi rin kaagad-kaagad ako bumibili or namimili after New Year, syempre, dumaan yung ating tindahan sa, kumbaga, maraming customer, peak season. Ito yung pagkakataon mo na magbukas ng magbukas kasi maraming customer na bumibili. Aminin nyo man o hindi, napakagulo ng ating tindahan. Kumbaga, dahil nga maraming mamimili, ang focus lang natin is magtinda ng magtinda at hindi na natin na-focus yung mag-ayos ng ating tindahan kumpara nung pag mga regular days lang, na marami tayong pagkakataong mag-ayos, magpunas-punas, mag-display-display. During peak season, ang focus natin, makapag-provide ng serbisyo sa ating customer. And syempre, kapag marami kang nailabas na product, meron ka ring malaking kita. And ito rin yung chance, kung kokonti pa lang yung items na meron ka sa iyong sari-sari store, ito rin yung pagkakataon na pwede kang maglinis-linis, pwede kang magpunas-punas. Aminin nyo, mas madaling maglinis kapag kokonti yung item mo sa tindahan. Kesa yung tambak ka sa kahon na displayin, ang hirap maglinis, ang hirap mag-ayos. So yun din, isa rin yung sa kinukonsider ko para at least before ako mag-hoard ulit ng mga product dito sa aking tindahan, maayos at malinis na. Para hindi na mahirap kesa mamimili ka muna before ka maglilinis ng sari-sari store mo. Ang hirap gumalaw. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod na video, please do subscribe my YouTube channel, Enyang Vlog. Bye-bye!